Genesis Kapitulo 31. Pagtakas ni Jacob. At narinig ni Jacob ang mga salita ng mga anak ni Laban, na nagsisipagsabi, kinuha ni Jacob ang lahat ng sa ating ama, at doon sa mga sa ating ama ay tinamon niya ang buong karangalang ito. At minasdan ni Jacob ang mukha ni Laban, at narito't hindi samasa kanyang gaya ng dati. At sinabi ng Panginoon kay Jacob, magbalik ka sa lupain ng iyong mga magulang, at sa iyong kamag-anakan, at ako'y sa iyo. At si Jacob ay nagsugo at tinawag si Raquel at si Leah sa bukid, sa kanyang kawan. At sinabi sa kanila, nakikita ko ang mukha ng inyong ama, na hindi sumasaakan na gaya ng dati, datapwat ang Diyos ng aking ama ay sumaakin. At nalalaman ninyo, na ang aking buong lakas ay ipinaglingkod ko sa inyong ama. At dinaya ako ng inyong ama, at binagong makasangpo ang aking kopahan, datapwat hindi pinahintulutan siya ng Diyos, nagawan ako ng masama. Kung kanyang sinabing ganito, ang mga may batik ang magiging kopahan mo, kung magkagayoy nang ganganak ang lahat ng kawan ng mga may batik, at kung kanyang sinabing ganito, ang mga may guhit ang magiging kopahan mo, kung magkagayoy ang lahat ng kawan ay mangganganak ng mga may guhit. Ganito inalis ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama, at ibinigay sa akin. At nangyari, na sa panahong ang kawan ay naglilihi, ay itiningin ko ang aking mga mata, at nakita ko sa panaginip, at narito, ang mga kambing na lalaki na nakatikip sa kawan ay mga may guhit, may batik at may dunges. At sinabi sa akin ng anghel ng Diyos, sa panaginip, Jacob, at sinabi ko, narito ako. At kanyang sinabi, ay tingin mo ngayon ang iyong mga mata, tingnan mo na ang lahat ng kambing na natatakip sa kawan ay may guhit, may batik at may dunges, sapagkat aking nakita ang lahat na ginagawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos ng Bethel, na doon mo pinahirin ng langis ang batong pinakaalaala, at doon ka gumawa ng panata sa akin, ngayoy tumindig ka, umalis ka sa lupaing ito, at bumalik ka sa lupaing pananganakan sa iyo. At nagsisagot si Raquel at si Leah, at sa kanya'y sinabi, mayroon pa ba kaming natitirang bahagi o mana sa bahay ng aming ama? Hindi ba inaari niya kaming taga-ibang bayan? Sapagkat ipinagbili niya kami at kanyang lubos ng kinain ang aming halaga. Sapagkat ang buong kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama, ay amin yaon at sa aming mga anak, ngayon nga, gawin mo ang lahat ng sinabi sa iyo ng Diyos. Nang magkagayoy tumindig si Jacob, at pinasakay sa mga kamelo ang kanyang mga anak at ang kanyang mga asawa. At dinala ang kanyang lahat na hayop, at ang kanyang buong pag-aaring tinipon, ang hayop na kanyang napakinabang, na kanyang tinipon, sa Padan Aram, upang pamaroon kay Isaac na kanyang ama, sa lupain ng Canaan. Si Laban nga ay yumaon upang gupitan ang kanyang mga tupa, at ninakaw ni Raquel ang mga larawang tinatangkilik ng kanyang ama. At tumanan si Jacob na dinalalaman ni Laban na taga-Syria, sa di niya pagbibigay alam na siya'y tumakas. Ganito tumakas si Jacob sangpo ng buong kanya, at bumangon at tumawid sa ilog Euphrates, at siya'y tumungo sa bundok ng Gilead. At binalitaan si Laban sa ikatlong araw, na tumakas si Jacob. At ipinagsama niya ang kanyang mga kapatid, at hinabol niyang 7 araw, at kanyang inabutan sa bundok ng Gilead. At naparoon ang Diyos kay Laban na taga-Syria, sa panaginip sa gabi, at sa kanya'y sinabi, ingatan mong huwag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o masama man. At inabutan ni Laban si Jacob, at naitirik na ni Jacob ang kanyang tolda sa bundok, at si Laban sangpo ng kanyang mga kapatid ay nagtirik din sa bundok ng Gilead. At sinabi ni Laban kay Jacob, anong ginawa mo na tumanan ka nang di ko nalalaman, at dinala mo ang aking mga anak na parang manggabihag sa tebak? Bakit ka tumakas ng lihim, at tumanan ka sa akin, at hindi mo ipinaalam sa akin, upang ikaw ay napagpalom kung may sayahan at may awitan, may tambul at may alpa? At hindi mo man lamang ipinahintulot sa aking humalik sa aking mga anak na lalaki at babae. Ngayon nga'y gumawa ka ng kamangmangan. Nasa kapangyarihan ng aking kamay ang gawan ko kayo ng masama, ngunit ang Diyos ng inyong ama ay kinausap ako kagabi, na sinasabi, ingatan mong huwag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o masama man. At ngayon, bagaman iyong inibig yumaon, sapagkat pinagmimitian mong datnin ang bahay ng iyong ama ay bakit mo ninakaw ang aking mga Diyos? At sumagot si Jacob, at sinabi kay Laban, sapagkat ako'y natakot, sapagkat sinabi kong baka mo alising sa pilitan sa akin ang iyong mga anak.
Kaya kung kanino mo masumpungan ang iyong mga Diyos, ay huwag mabuhay, sa harap ng ating mga kapatid ay iyong kilalanin kung anong mayroon akong iyo, at dalhin mo sa iyo, sapagkat hindi nalalaman ni Jacob na si Raquel ang nagnakaw. At pumasok si Laban sa tolda ni Jacob, at sa tolda ni Leah, at sa tolda ng dalawang alilang babae, datapwat hindi niya nasumpungan, at lumabas sa tolda ni Leah, at pumasok sa tolda ni Raquel. Nakuha nga ni Raquel ang mga larawan, at naisiksik sa mga daladalahan ng kamelo at kanyang inupuan, at inapuhap ni Laban ang buong palibot ng tolda, ngunit hindi niya nasumpungan. At sinabi niya sa kanyang ama, "Huwag magalit ang aking Panginoon na ako'y hindi makatindig sa harap mo, sapagkat ako'y mayroon ng kaugalian ng mga babae, at kanyang hinanap, datapwat hindi masumpungan ang mga larawan." At nag-init si Jacob at nakipagtalo kay Laban, at sumagot si Jacob, at sinabi kay Laban, "Ano ang aking sinalangsang at ang aking kasalanan, upang ako'y habulin mong may pag-iinit? Yamang inapuhap mo ang lahat ng aking kasangkapan, anong nasumpungan mong kasangkapan, ng iyong bahay? Ilagay mo rito sa harap ng aking mga kapatid at ng iyong mga kapatid, upang hatulan nila tayong dalawa. Ako'y natira sa iyo nitong 2 taon, ang iyong mga babaeng tupa, at ang iyong mga babaeng kambing ay hindi nawalan ng kanilang mga anak, at ang mga tupang lalaki ng iyong kawan ay hindi ko kinain. Ang nilapa ng mga ganid ay hindi ko dinala sa iyo, ako ang nagbata ng kawalan, sa aking kamay mo hiningi, maging nanakaw sa araw, o nanakaw sa gabi. Ganito nakaraan ako, sa araw ay pinupugnaw ako ng init, at ng lamig sa gabi, at ang pag-aantok ay tumatakas sa aking mga mata. Nitong 2 taon ay natira ako sa iyong bahay, pinaglingkuran kitang 14 na taon dahil sa iyong 2 anak, at 6 na taon dahil sa iyong kawan, at binago mo ang aking kopahan na makasangpo. Kung hindi sumaakin ang Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham, at ang katakutin ni Isaac, ay walang pagsalang palalayasin mo ako ngayong walang dala, nakita ng Diyos ang aking kapigatian, ang kapaguran ng aking mga kamay, at sinaway kanya kagabi. At sumagot si Laban at sinabi kay Jacob, "Ang mga anak na babaeng ito, ay aking mga anak at itong mga anak ay mga anak ko, at ang mga kawan ay mga kawan ko, at ang lahat ng iyong nakikita ay akin, at anong magagawa ko ngayon sa mga anak kong babae, o sa kanilang mga anak na ipinanganak nila? At ngayoy halika, gumawa tayo ng isang tipan, ako't ikaw na maging patoto sa akin at sa iyo." At kumuha si Jacob ng isang bato, at itinindig na pinakaalaala. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga kapatid, "Manguha kayo ng mga bato," at kumuha sila ng mga bato at kanilang ginawang isang bantan, at sila'y nagkainan doon sa malapit sa bantan. At pinanganlan ni Laban na Jegar sa Hadutha, datapwat pinanganlan ni Jacob na Galaad. At sinabi ni Laban, "Ang buntong ito ay saksi sa akin at sa iyo ngayon, kaya't ang pangalan niya'y tinawag na Galaad." At Mizpa sapagkat kanyang sinabi, "Bantayan ng Panginoon ako at ikaw, pag nagkakahiwalay tayo. Kung pahirapan mo ang aking mga anak, o kung mag-asawa ka sa iba bukod sa aking mga anak, ay wala tayong ibang kasama, tingnan mo, ang Diyos ay saksi sa akin at sa iyo." At sinabi ni Laban kay Jacob, "Narito, ang buntong ito at ang batong pinakaalaalang ito, na aking inilagay sa gitna natin. Maging saksi ang buntong ito, at saksi ang batong ito, na hindi ko lalagpasan ang buntong ito sa dako mo, at hindi mo lalagpasan ang buntong ito at ang batong pinakaalaalang ito sa pagpapahamak sa amin. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Knocker, ang Diyos ng ama nila ay siyang humatol sa atin, at si Jacob ay sumumpa ng ayon sa katakutan ng kanyang amang si Isaac." At naghandog si Jacob ng hain sa bundok, at tinawag ang kanyang mga kapatid upang magsikain ng tinapay, at sila'y nagsikain ng tinapay, at sila'y nagparaan ng buong gabi sa bundok. At bumainggong maaga sa kinaumagahan si Laban, at hinagkan ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at pinagbabasbasan, at yumaon at umuwi si Laban.